Pagkatapos ng worship service, lumuhod ka sa kwarto mo at sabihin mo, Panginoon, patawad. Nagsisisi po ako. Titigilan ko na po. Kasi baka sumunod ako doon sa mga nauna. Di ba, remember yung sa Book of Acts? Yung mga nagsinungaling sa pera? Sino yun? Si Ananias at sino pa? Si Sapphira. No, sa pera. Pangalan pa lang eh. Sa pera. Oh. Ano nangyari sa kanila? Patay. Di ba? Yung asawa, yung lalaki namatay. Dumating yung babae, nagsinungaling din. Anong sabi ng apostol? Nakita mo ba yung asawa mo? Ayun yung paa, habol ka na. Mahigpit ang Lord sa atin. Bakit? Anak niya tayo. Kayo ba, pag may anak kayong nagwawalang hiya, anong gagawin niyo? Aba, nasa kalsada. Kung ano pinaggagawa doon sa kalsada, anong gagawin niyo? Tatayo kayo sa gitna at may hawak kang pamalo na nakapamewang ka. Uwi! Eh, paano kung si Lord ang magpa-uwi? Walang balikan. Ha? So, pinaka-the best, na nasense mo na kinakausap ka ng Diyos ngayon, hingi ng tawad mamaya. Ha? Huwag ka nang kagaya ng iba na nagtuturo. Parang dun sa camp, ano? Ikaw! Yung biscuit ko, kinain mo! Tuloy, wala akong pagkain. Na. Wala, pinamigay pala niya yung biscuit niya. Akala naman ng lahat, ipapamigay lahat. At kinain nilang lahat. Nung maubos, nagalit. So, naninisin ng iba. Siya pala yung may kasalanan. Huwag tayong magsisisi ng iba dahil sa atin po pala ni mga kapatid. No? Sabi nga, kahit anong gawin natin na paghahanap ng mga bagay na yan, either in science, in philosophy, intellectualism, or religion. Yung iba, para ma-search nila yung sarili, sumasali sila sa Hinduism, yoga, yung ahum, mga ganyan. Kaka-ahum eh, pagkatapos mag-ahum, paglabas, sa iba naman lumalabas yung ahum niya. Medyo may amoy na. Sa ibang lugar. So, pagka hindi tayo sa tamang paraan ng paghahanap, yan, dyan tayo mapupunta. Alcohol, no? Drugs, religion, and so on and so forth. Pero sabi nga, lahat ng resulta niyan ay pare-pareho. Ano ang nangyayari sa kanila? They do not know what they are looking for. Kasi hinahanap nila yung bagay na hindi nila alam. Sino ang may nakakaalam? Ang Panginoon. So lahat po tayo mga kapatid, lahat tayo restless at the very core of our being. Bakit po? Kasi when God created us in Genesis 1:26, binigyan niya tayo ng built-in drive to rule. Let them have dominion. Yung nga lang, halos karamihan, yung majority, yung opposite ang nangyayari. Sabi ng Panginoon, let them have dominion over the environment, over the material things. Ano nangyayari? Yung material things ang nagdo-dominate sa atin. Kaya restless tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pera ang nagdo-dominate sa buhay natin. Pero sabi nga, meron tayong longing. Lahat tayo. Binanggit kanina ni Mayo. Bakit may time na nalulungkot ka na hindi mo maintindihan? Because all of us have a longing to go back kung saan tayo nanggaling. Kaya mo nararamdaman yung kalungkutan na hindi mo maipaliwanag kasi gusto mong bumalik doon sa reality ng creation. Ano yun? Have dominion over environment, over material things. Yun nga lang, because of that, majority of humans live in quiet desperation. Hindi ba napupuna? Bakit ang dami nagpapakamatay ngayon? Materialism. No? Si Jim Carrey, di ba? Lately lang siya nakarecover sa pagkaaning-aning niya. Buti na lang si Jim Carrey napasama sa isang born-again believer church.
Kaya naka-recover siya. Diba yung mga pinaggagawa niya dati? Umabot sa punto na hindi na malaman kung anong ginagawa niya. Ini-interview siya kung anong pinaggagawa sa TV. Tapos nung naka-recover siya, sabi niya, kung gusto niyo masira ang ulo niyo, sabi ni Jim Carrey, habulin niyo at hanapin ang pera. Masisira ang ulo niyo. Sabi niya, inabot ko doon. Lahat, may pera, so on and so forth. Pero ang naramdaman lang daw niya, vacuum. Only to realize, ang kulang niya is God. And it's Jesus. Sabi niya sa testimony niya, napanood yung testimony niya sa YouTube. The only Savior, the one in control, and my Master. Klarong-klaro na sa kanya ngayon. So bumalik yung katinuan niya. So ibig sabihin, lahat ng sakit na meron tayo ngayon, anong cause? Materialism. Di po ba? Kasi pag nag-work ka ng materialism, ang susunod na problema mo, ikaw mismo. Na isang napakabigat na problema. Yung ating manufacturer, yung ating designer, na ang pangalan ay Yahweh, nagkatawang tao na Jesus, at ngayon yung Holy Spirit, binigyan tayo ng built-in sa buhay natin na inclination, capability na mag-exercise ng dominion. At siya, ang gusto niya tayo ay ruler as kings and queens. Kaya nga tayo ay vice-regents. No? Vice-regent. Re is king. Gens is agent. So we are the vice-agent of the King of Heaven, the Creator. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, through us, i-extend niya yung kanyang government, i-extend niya yung kanyang authority, i-extend niya yung influence ng invisible world into the visible, dito sa atin. At pag hindi natin yun nagagawa, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na vacuum. Nakuha po ninyo? Kahit mga kabataan. Tingnan niyo mga kabataan, once na ma-capture nila yung ideology na yan, ano nangyayari sa kanila? Di ba biglang, kung mapupunta kayo dun sa place ni Bishop Mike, makikita niyo isang bata doon. Yung bata na yun, nabubuhay sa gitna ng kalye. Nagtayo pa ng bahay kubo niya sa gitna ng island. Buti sana kung lalaki, babae. Bata pa, no? Siguro kaidaran nila Pia. Buti na pasama dun sa camp, sa youth camp. So, pagkatapos ng youth camp, na-realize niya, hindi pala siya basura. Nagaging sinasabi ng nanay niya, basura ka, wala kang kwenta. Kasi yung nanay, nag-asawa ng iba. Iniwanan sila nung tatay. No? So, dahil sobrang ganda nung nanay, nakakuha pa ng isa. Hindi inisip na meron siyang mga anak. At itong anak na babae, minumules siya nung pagkagwapo-gwapo pangalawang tatay. Nakamukha ni rin Riquestas. Pero gwapo daw siya. Sabi ko nga siguro pag-artistahin natin. Kasi gwapo So yung bata nag-decide tumira sa gitna ng island. Masip siya ron Ngayon, kailangan niya maging brusko. No? Kailangan niya maging matapang. Kaya mula sa lingwahe ng babae, ang lakad ng bata, ganyan Nakita niya doon sa camp. Pamorma Pastor! Kung tawagin si Bishop Mike Pastor, ano? Ngayon, nung last na meeting namin doon sa lugar ni Bishop Mike, siya ang nagsiserve sa amin. Imagine niyo yung pagbabago na yan. Nakita niyo yung meaning ng life. Napakasipag. Sabi ko nga totoo ba yan? Pastor, sabi niya sa totoo na to, sabi niya. Mula sa island na nakatira at brusko-brusko. Sabi nga ni Bishop Mike, malapit na may i-disciple yan. Kita niyo. Kasi nalaman kung ano yung priority. Bumalik doon sa tinatawag na government of God. So ngayon siya yung pinaghaharian ng Panginoon.
Sabi nga yung kanyang deepest cry, at deepest cry nating lahat, bumalik sa place of dominion. Sabi nga mga magulang, tayo ang magdadala sa ating mga anak. Ang hirap kung ang bahay natin ay, sabi nga, palaging magulo. Mag-aya tayo dun sa bata na nag-aral. Diba, naalala niyo yung kwento na yan? Pumasok yung bata sa school, no? Ang gulo-gulo ng bata. Tapos, tinawag ng teacher. Oh, ikaw, ano pangalan mo? Demonyito po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sino tatay mo? Demonyo po. Nanay mo? Demonyo po. Pumunta yung teacher sa bahay niya. Ang batang to talagang sira ulo, punta sa bahay. Eh pagdating doon, inabot yung tatay. No? Kumakatok sa pintuan nung CR. At nasa loob ng CR yung nanay. Kinakatok, Papa, oy, demonya ka! Lumabas ka na dyan! Kita niyo na? Kaya nakilala niya yung nanay niya, demonya. Sumagot yung nanay sa loob, demonyo, maghintay ka! Sabi nung tatay, habang naghihintay, impyernong bahay to. Ayun, kaya pala impyerno yung bahay mo. Sabi nga yung ating laging ginagawa, yung maliliit na bata, kumontehin nila yan. Kung sa bahay lagi ka nakasigaw, asahan mo, lalaki yan. Mula sa ugali na yung masaya, no? Ugali na palatawan, eh lagi kang naririnig na sumisigaw. So kung ano yung nangyari sa bata, ikaw yun, na magulang. Tayo yun. Sa bahay, nung maliit pa si Isaiah, wala kaming salitang mura. Kaya si Isaiah, nung pag nakakarinig siya ng salitang bad words, sasabihin ka agad sa akin, Daddy, oh, that man is speaking bad words. Wow. Kasi Inglesero yan eh. Hindi yan magtagalog yan. Who's that man? That man, Daddy, oh, that man. Bad words. Pati si Edward, ganun din, no? Tapos, anong sinabi? Daddy, bad words nga eh. O spell. I-spell naman niya. You spell bad words. Nadadali ko minsan, no? Kasi magagalit na. Kasi ang salitang mura sa amin, zero. Kaya punayin niyo, hindi sila marunong magmura. Ako ko lang lately kung natuto na sa mga kasamahan. Pero sa bahay ko talagang, I see to it na hindi kami makakapagsalita ng mura. I'm so sorry. Kung agang-aga pa lang impyerno ang bahay to! No, prinukling mo na kaagad. Yung bahay ay head. Sa bahay ka naman, ang guwapo. You have the deepest cry. Kaya ka nagkakaganyan, may hinahanap yung puso mo. Ano yun? Dominion. Rulership. Balik ka sa Panginoon. Go back to your first love, sabi sa Revelation chapter 2. Balikan mo ang Diyos kung saan mo siya iniwan. Ikaw lang naman ang nangiiwan, ang Diyos hindi nangiiwan eh. Saan mo siya iniwan? Sa kusina? Andun siya. Hinihintay ka palagi. Kung saan ka nagbabasa dati. No amount of busyness can exchange to eternal life. Tandaan yan. Huwag mong sabihin na busy ka. Dahil kung yan lang ang gagamitin mong dahilan, kapatid, 100% sasabihin ko sa iyo, sa impyerno ka pupunta. Binigay sa iyo ng Panginoon yung negosyo, binigay sa iyo ng Panginoon yung pera, gamitin mo. Huwag yung environment, yung material things ang gagamit sa iyo. Hinahanap natin kung ano yung nawawala sa atin, hindi natin makita. Bakit? Saan natin hinahanap? Sa pera? Saan pa? Material? Kaibigan? Saan pa? Kasiyahan? Party-party? Alak? Sosyalan? Hindi mo yan makikita doon. At the end of the day, pag uwi mo ng bahay mo, malungkot ka pa rin. Kasi hindi tama yung pinaghanapan. Saan ka pupunta? In your Eden. Have a spot.
Hindi naman kinakailangan pumunta ka pa ng prayer mountain. Kahit nasa lugar na to, pwede kang magkaroon ng spot with God, di ba? Kahit sa bahay mo. Halimbawa, yung bahay mo ay ganito lang. Ang sabi nga ay pag ganun mo, kusina. Pag ganyan mo, CR. Pag upo mo, sala na. Tupi mo lang yung mga upuan, kwarto na. Ngayon, saan ka kukuha ng spot? Tapos, ganun lang kalaki yung bahay mo, ang anak mo, 7. Paano ka kukuha ng spot? With God. Anong gagawin nyo? Sige nga, testing. Sa isang maliit na bahay, no? Hahanap ka ng spot, moment, presence, access, open door. Paano mo nga hanapin? Paano nyo hanapin? Ha? Luluhod? Ba, naglalaro yung mga bata, ang ingay-ingay, no? Ang gagawin ba, bigla ka pupunta sa gitna, quiet! Pagtahimik lahat. Ganun ba? Remy, paano mong gagawin? Ang magulo si Kani, tapos ito, lumalaki na. Ang gulo-gulo ang gagawin mo. Pag-pray. Ay, mga bata, mga ganyan ang kalalaki, medyo magulo na. Eh, kailangan meron kang spot. Hindi po pwedeng wala. Tandaan niyo, pag wala kayo niyan, kakainin kayo ng business ng buhay. So, magugulat ka na lang, mainit na palagi ulo mo. Pag sign yan, warning yan, tatandaan ninyo, warning. Pag konting bagay lang sa bahay, nakasigaw ka. Ibig sabihin, kulang ka ng spot, moment, presence, access, open door. Yan ang kulang mo. Hinahanap mo siya sa ibang bagay. Mararamdaman mo yung deepest cry. Yung iyak ng kaluluwa mo. Pero, winawalang bahala mo. Ang ginagawa mo, tinatakpan mo siya sa kung ano-anong business na ginagawa mo. Pag uwi mo ng bahay, pag higa mo, malungkot ka ulit. Kasi hindi mo nahanap. Paano mong gagawin sa ganung kagulong bahay, Amy? Yung sa akin po kasi pag sikali, halimbawa, yung before po yung time ko sa BMR hapon, tapos sikali po magulo. Ang ginagawa ko na po sa kanya, syempre po, minsan talaga, maiinis ka, pero humihinga po muna ako ng malalim, tapos sasabi ko kay Daddy, Mama will pray na. Yun! Talk to them. Kausapin niyo ng maayos. Hindi nakukuha sa sigawan lahat. Ha? Mga batang ito, ang tatalino niyan eh. Ang mga bata ngayon matatalino. Pagka nagaling nga eh, kita niyo doon sa camp. Eh kahit nga yung iba doon na no read, dahil intindihan yung sinasabi ko eh. Ganyan kagagaling ang mga bata ngayon. Huwag niyo silang maliitin. Kausapin niyo ang mga bata ngayon na parang kumakausap ka ng someone co-equal. Huwag mong sisigawan. The moment na sigawan mo ang bata ngayon, aalma yan. Tandaan niyo yung disiplina sa atin ngayon, hindi yan applicable ngayon. Yung noon na dinaanan natin, paano tayo dinidisiplina noon? Tingin lang. Papaluin, sisigawan, di ba? Ha! Gawin mo yan sa bata ngayon. Ano mangyayari? Magtatampo? Baka ang end result pa magpakamatay. Kasi ang mga bata ngayon, ang gusto nila, kausapin mo sila at par, on equal footing. Dahil matatalino sila. Nangangatwiran niya. Ang gagaling mga tuwiran eh. Kung pwede nga lang mag-lawyer lahat yan, pagka i-enroll natin ng law. So, ibig sabihin, tayo ng mga magulang, matuto tayo na makipag-usap sa kanila. Paano natin gagawin? Go back to your Eden. Kasi yung longing din natin, anong sasabihin natin sa kanila kung wala tayong communication sa ating Diyos? Ano ang sasabihin ko sa inyo kung hindi ako nagko-communicate sa Panginoon? Ay di ko kwentuhan ko lang kayo ng katatawanan. Tapos pagkatapos ng worship service, natandaan nyo, yung joke ni Pastor, yung nakaraang linggo, naalala mo yun? Yun lang. Wala ka nakuhang word of God. Si Bishop Julio.
Ha? So, ibig sabihin, ang pastor nyo ay komedyante. Yan. Anong ginagawa sa komedyante? Magbibilot ka ng papel, tapos papaluin mo sa ulo. Komedyante. Hindi po tayo ganun, mga kapatid. Sabi nga, ang greatest failure ng maraming tao, no, in life is being successful in the wrong assignment. Anong assignment mo dito sa mundo? Alam mo ba kung anong assignment mo? Hanggang ngayon, hindi pa rin alam. Alam niyo ba assignment niyo? Ano yung binasa natin kanina? Ayun! First is the kingdom of God and His righteousness. Yung dalawang yan, wag na wag niyong kakalimutan. Kahit saang trabaho, kahit saang negosyo, kahit saang lugar. Kaya nga napaka-importante yung first thing first. Yan ang susi sa buhay. Keep the main thing, the main thing. Lahat ng tao naghahanap ng formula. Kaya nga, pagka may nagbibenta, nakita niyo yung purpose-driven life. Bakit bumenta ng todo yun? Kasi lahat ng tao naghahanap ng formula. Na ang hinahanap ano yun? Key to life. Kasabihin ng iba, ang key to life is money. No? O kaya naman, kung ano man yung may pinanghahawakan ka, yung iba naman, political power, influence. Yung sinasabi ng iba, love conquers all. Eh, ang dami na nang nagsasabi niyan, pero wala din. Di po ba? Kung ano-anong sinasabi nilang mga meaning, no? At meron naman nagsasabi na walang key to life. Ang buhay ay aksidente lang. Pinanganak ka rito, aksidente lang. It's just happened. Nakakbangan ng tatay mo yung nanay mo, nabuntis. Di ba? Parang si malakas at si maganda, aksidente lang. Tinukaan ng ibon yung kawayan, nabiyak, lumabas si malakas at si maganda. Doon po nang galing yung salitang putok sa buho. Bakit? May nanay ba si malakas at si maganda? Wala. May tatay ba? Wala. Kaya pag hindi alam yung nanay at tatay ng bata, ano tatawagin? Putok sa buho yan. Anak nino, ni malakas at ni maganda. Targets ninyo. No? So, dahil sa pangangatwiran na yan, maraming tao, kahit sinasabing born again sila, tragedy yung kanilang buhay. Tragic life, hindi alam, no? Bakit ka nandito? What is the very reason that you exist? Why were you born? Bakit ka pinanganak? O yung mga nagdaan sa camp, Aaron, ba't ka pinanganak? May purpose, ayun. Diba? So, meron tayong purpose, kaya tayo pinanganak sa mundong ito. Otherwise, ikaw ay zombie. Ang daming zombie na naglalakad sa kalsada. Hindi alam yung purpose. Hindi alam bakit sila nandito sa mundo. So, tatanungin ko po kayo, what is the key to life? What is the key to life? Ha? Seek first the kingdom. Paano natin ilalagay sa isang simpleng phrase para maalala ninyo? Na pag ma-recall mo yun yung Matthew 6:33. O sige, siyempre hindi nyo naman, naisip ko na yun. Ha? Ito po, ha? Finding your true purpose and living it. What is our true purpose? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Maliwanag po ba yun sa atin? Amen. Klaro po ba? Amen. Introduction pa lang po tayo. Yung susunod, 12:37 ha. Gusto niyo pa ba? More. O, sige, meditation natin. Tapusin ko lang itong 4 na keys, no? So, 4 keys para po sa ating pag-unawa yung difference between purpose-filled life at yung life with no meaning. Una, basahin natin. 1, 2, 3, go. Life without purpose.
True. Totoong-totoo yan. Nandito ka sa mundo, pero hindi mo alam bakit ka nandito. It's a greatest tragedy. Mabubuhay ka ng walang kwentang buhay. Maraming tao ngayon ang hinahanap yan. They want to prolong their lives kasi hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung ano yung purpose nila. Sabi nga, nagdidrift sila from one day to the next without knowing their purpose. Meron silang tinatawag na untapped potential, unfulfilled dreams. At marami po sa atin ngayon yan. Sabi nga, it's worse than death. So, we need to find our purpose. Dapat malaman natin kung ano yung purpose natin. At sinabi nga sa Matthew 6:33, our purpose is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Dahil hindi alam kung ano yung purpose, pataas ng pataas ang suicide sa buong mundo. Try to imagine, South Korea. Sinasabi ang South Korea ay isang bansa na talagang Kristiyano, di ba? Pero ang taas ng suicide rate dyan. Napakataas. Kaya nga sa South Korea, yung kanilang release ng trend, itinaas. Bakit? Ang mga Koreano, kung magpapakamatay, nagpapasagasa sa trend. Anong ginawa nila? Tinaas, no? Naaakyat pa din. Alam niyo ba ang Koreano, pag nagutom, ay magpapakamatay na? O, magugulat kayo. Hinahangaan niyo yung mga Koreano na yan. Pag ang Koreano hindi nakakain ng 2 araw, magpapakamatay yan. Walang meaning ang buhay nila. Kaya nga, pag pupunta kayo ng Korea, South Korea, ganun ang kanilang release ng trend, ang taas. Eh, naaakyat pa din. Anong ginawa ng gobyerno? Ginawang paslant yung kilid. Tapos nilagyan ng grasa. Saan kayo nakakita ng release ng trend na may grasa sa gilid? Kasi kung walang grasa, aakyatin ng mga tao na magpapakamatay lang. Ang taas ng rate ng suicide sa lugar niyan. Ng mga hinahangaan ninyo kay papangin. Nakakalungkot lang, nawawalan na ng identity ang kabataang Pilipino. Kaya ang dali nating masako. No? Bakit bumibigay ka agad sa China? Kasi ang mga mga Chinese singkit din. Ang Koreano singkit din. O, best friend na lang tayo. Kaya ang bilis tayong madali. So, that's the greatest tragedy. Life without a purpose. Pangalawa, basahin natin. 1, 2, 3, go. The greatest challenge in life is knowing what to do. Mga kapatid, no? Bumabangon tayo araw-araw. Sabi nga, anong dahilan ba't ka bumabangon? Huwag mo sabihin sa akin, Nescafe. Alam mo ba yung gagawin mo sa buhay mo? Dito sa mundo ngayon? Sa family mo? O, ito yung pamosong tanong sa commercial. What drive gets you out of bed every morning? Nescafe. Yung iba, kape lang, ang dahilan, kaya sila bumabangon sa umaga, no? Ikaw ba ay nabubuhay, sabi nga, dahil lang sa paycheck? Kaya ka lang ba nabubuhay dahil meron kang suswelduhin? O meron kang kikitain? Are you living for a purpose or not? Bawat araw na dumadaan, sabi nga, you grow older at nagagamit mo yung time and energy nang hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. That's the sad reality. Tanong, do you even know what to do? Alam niyo ba? Ang gagawin. Amen? Amen. Sana amen na. No? Kasi kanina ko pa sinasabi, paulit-ulit, that's education. Okay lang, that's education. Kaya nga tinawag na itukari. Sabi ng itukari, paulit-ulit, no? Na babanggitin. At mapupunan nyo, pag ako po nag-preach, yung sinabi ko sa una, inuulit ko po. Pero wala yata nakapupunan. Pasigurado ko to si AR na pupunan niya. So ito po yung top question na dapat po nating matutunan, mga kapatid. Pangatlo, no? Basahin natin. 1, 2, 3, go. The greatest mistake in life is being busy but not effective. Kumusta?
Yung mga busy-busyhan. Effective ba kayo sa buhay nyo? No? Tandaan nyo, ang pastime ng tao ngayon, hanapon ako, busy. Uy, busy kami. Meron tayong busy kami. Pastime. No? Oh, ano nangyari? Ay, yung mga bola. O, dali doon sa labas yung mga bola. Dali. Go, dali. Go, laro. Oh, laro. I have something for you. Something for me. Always remember, mga kapatid, just because you're busy doesn't mean that what you're doing is worth doing. Tama ba? Opo. Hindi porke busy ka, yung ginagawa mo dapat talaga. No? Sobrang busy mo, yumaman ka, tapos yung mga anak mo hindi ka kilala. Hindi ka nilirespeto. Marami kang ang pera, wala ka namang anak, wala kang pamilya. Pinakamasakit sa lahat yan. And always remember, significance has nothing to do with busyness, but everything to do with effectiveness. Ang ating Panginoong Yesus ang number one example ng pagiging effective person. Kasi lahat ng ginagawa ng Panginoon may purpose. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Nakita ba natin ang Panginoon na sobrang busy? Pag lumabas siya, anong gagawin niya? Preach the gospel of the kingdom of God. Wala nang iba. Pagkatapos, sasabihin niya, paano mong isasabuhay? Righteousness. Matuwid na pamumuhay. Dapat nating matutunan, mga kapatid, paano mabuhay effectively like Jesus nang hindi busy-busyhan. Yung sobrang busy mo, wala naman nangyayari. Takbo dito, takbo doon. Kasi tandaan nyo, pagka hindi nyo alam yung purpose nyo, lahat na lang uuuhan mo. Lahat. Sa akin lang po, ang daming invitation. Sa loob ng, kahit po yung pag-dedicate ng bata. Alam niya ni Hani, may tatawag sa akin, Pastor. Ibang pastor pwede po bang i-dedicate? Ay, Pastor, bakit po ako? Kasi po yung member ko, na ano po niya kayo sa isang gathering, gusto po niya kayo ang mag-dedicate. So nakita po niyo yung kung hindi ko alam yung aking priority, ay sigurado, every Sunday, magde-dedicate ako sa 100 bata. Tapos wala na itong gawain na to. But because I know, ano yung number one sa buhay ko. Kaya nga pag magsi-seminar, lagi ko sinasabi kay na Bishop Jimet, Bishop Mike, Saturday, uuwi tayo. Kasi Sunday, mag-preach ako sa church. Sinasuggest nila, baka pwedeng iba mag-preach. Ako hindi po pwede. That's the very purpose. Kaya ako naging pastor. Kasi kung tatanggalin ko yun, ay hindi na ako magpapastor. At di maging na lang ako, speaker lang ako sa mga seminars. Hindi yun ang calling ko Yung pag-speak sa mga seminars, plus factor lang yon. My very priority is preach the gospel of the kingdom in the church to train you so that eventually kayo rin magti-train. Tandaan niyo ang preaching dito, hindi ito preaching na kakainin niyo lang. Tapos na. Ay magiging spiritually constipated kayo. Dapat ilalabas ninyo. Share ninyo. Kasi itong natututunan po ninyo dito, hindi niyo po ito mapapanood o mapapakinggan kahit kanino. Hindi po sa akin nag-aangat ng silya. Kahit sila Bishop Jimet, sila Bishop Mike, they treasure yung naituturo ko sa kanila. Kasi hindi nila nakuha yan sa Bible school. Kahit saang pastor kayo manood o makinig, kahit kay Peter Tanchi, i-challenge ko kayo. Yung napapakinggan niyo rito, hindi niyo mapapakinggan sa kanila. Ang mga preaching nila about how-tos, no? Tapos, salvation, grace, yun ba ang message ng Panginoon? The only message of Jesus is what? Kingdom gospel. Anong ginawa ng religion? Dinipartmentalize. Itong religion na itong tinuturo salvation, ito grace. Everything is in the kingdom of God. Lahat nasa kaharian ng Diyos. Amen? So mga kapatid, focus po tayo para maging effective po tayo. Hindi yung busy-busy lang. No?
Fourth one, which is the last one. The greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Tandaan niyo mga kapatid success alone is not enough. Dapat magsasucceed kayo sa right thing. Sincerity alone is not enough. Bakit? You can be sincerely wrong. Faith alone is not enough. Why? You are faithfully wrong. Sino example niya? Na spirito na ngayon. Hindi na makita. Spirito na raw siya. Oo. Di ba? Sincere siya sa ginagawa niya. Di po ba? Sincere siya na siya ay Diyos. At sincere siya na nasa kanya yung remote control. Kung gusto niyang palindulin sa China, papalindulin niya. Palindulin sa, hindi niya mapalindulin sa Pilipinas, no? At sincere din siya, pinapakalat ang mga miyembro niya ngayon, kaya daw hindi siya makita, espiritu na daw. Sige, buloy. Ang tanong, tama ba yun? Hindi, he is sincerely wrong. So, hindi enough yan, mga kapatid, no? Commitment alone is not enough. Because you could be committed in a wrong cause. Di po ba? Yung ginagawa mo mali. Bigyan ko ng example. Yung Heaven's Gate na grupo. Sabi ng mga pastor nila, tayo ay sasalubungin ng ating Panginoon ng spaceship sa langit. So, tapos, bababa daw yun. Ang kailangan lang, mamatay silang lahat. Oh. Committed sila. Bumili yung pastor ng cyanide. Itinimpla sa juice. At isa-isang pinainom. Patay lahat. Except yung pastor. Tapos, alam niyo nangyari. Lahat ng bank account nila, nakapangalan na sa pastor. Bago sila painumin, pinalipat lahat ng account nila dun sa pastor. Pero lahat sila, committed. Yun nga lang, committed. Pati baby, patay. So, hindi enough ang commitment. Kasi sabi nga, baka yung ginagawa mo ay wrong assignment, no? So, when you succeed in the wrong assignment, it means you fail. Kasi mali nga yung pinuntahan mo. Kaya ngayon palang tanungin mo ang sarili mo, tama ba itong assignment ko ngayon? Tama ba itong ginagawa ko? Ito ba ay in line sa gusto ng Panginoon sa buhay ko? O ako lang ang may gusto? Ano ang gate? Tatandaan ninyo, pagkatapos ng lahat-lahat ng business, tapos uuwi ka sa bahay, at ikaw na lang mag-isa, at nararamdaman mo yung loneliness, you are in the wrong assignment. Ask God, go back to your Eden. Tandaan nyo, the only treasure na meron po tayo ngayon is what? Time. So use our time. Gamitin mo kung yung purpose mo sa mundo ito. Para nang sa ganon, hindi ka nagsisisi. Sabi ka na, bigla kang tumanda. Na nagulat ka na lang, matanda ka na. Hindi mo nagawa kung yung purpose mo sa buhay. So, huwag natin hintayin na mangyari yan sa atin. Amen? So, I will end here. Meron pa tayong kasunod, no? Next time, ang ating pag-aaralan, yung i-establish po natin next time sa ating pag-aaral, yung priorities natin. At tandaan ninyo, the moment na ma-establish natin yung priority natin, yan po ang maglilid sa atin sa tamang success. Ito mga kabataan na nandito, blessed kayo kasi marinig ninyo, no? Ano yung tamang priority. Habang kayo ay papunta pa lang sa career, alam nyo na. And it will lead to success. Tandaan nyo, ang Bible, naging source yan ng maraming mga speakers and speaking about yung tinatawag na success in life. Sa Bible lang nila lahat kinuha. Purihin ng Panginoon at meron tayong Biblia. Sabi nga, hindi yun exclusive sa kanila. Salamat sa Lord, binibigyan tayo ng wisdom at napapag-aralan po natin ng tama, na iaayos po natin, no?
at naituturo po ng maayos din. Sana ang aking panalangin at darating ang panahon na yan, kasi hindi po aksidente na magkakaroon tayo ng influence sa DepEd. Hindi po aksidente yan. Meron po tayong candidate, no? Ibig sabihin, kung pwede tayong mag-influence ng curriculum sa DepEd, kayong lahat dito ay nakakapag-aral po nito. So eventually, bawat yan sa inyo, ipapadala rin po. Sabi ko nga kay Teacher Rose kanina tumawag, nag-message sa akin si Cecil. Sinakakilala kay Cecil Beltran. O yan, no? Ang hinahanap nila, yung Bible study dati. Pastor, sabi niya, nami-miss na po namin ni Sir Jason, ni Janet, at ako, yung ating dating Bible study. So tinanong ko, saan kayo nag-church? Sa Ola po. Our Lady of Assumption. Abandon, no? Our Lady of Abandon. Sabi, gusto ko sana sabihin, na-abandon pala kayo. So sabi ko, buhayin natin yung Bible study. And then pinag-isip sa akin ng Panginoon, kasi itong gagawin yun, yung gana Sister Donna, andun yung sa area na yun sila. Pinaisip sa akin ng Lord, ang gagawin kong apprentice doon, si Brother King. Granada, hindi ang Chensa. Ang dami ng sayang, kasi yung mga kaalaman ninyo sayang pag hindi yan magagamit. Ang isa nakakagamit, si Brother BJ. Siguro gagawin natin, maggagawa tayo ng mga Bible study, tapos kayo ang maglilid. Kasi natututunan po ninyo rito, treasure po yan. Pag yung natutunan ninyo rito, dali ninyo sa Bible study, yung na-attend ng Bible study. Totoo po yan. No? Doon sa Palmera, yung dating ma-attend, no? May pina-attend doon na magaling daw na teacher ng isang malaking church. At sabi, parang ang kanilang plano, parang quote unaware ako. Di sige ka, okay lang. Basta may attend po, magaling na teacher, okay lang, ako lang. Dinilinyate ko po yung kingdom gospel sa kanya. Alam niya sabi sa akin, Pastor, saan mo natutunan yan? Alam niya sagot ko? Sa Bible. Sabi ko, ito yung message na kinalimutan ng marami. Yung mensahe, tanging mensahe ng Panginoon. Kaharian ng Diyos. Amen? Pagharian po tayo ng Panginoon. At nang sa ganun, magamit tayo ng Lord mighty. Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Father in heaven, we thank you and we glorify your name. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa aming mga buhay na patuloy po namin nararanasan. Purihin po kayo, Amang Hari, dahil nga po sa karunungan na kayo lang po ang pinanggagalingan. Wala pong pwedeng ipagmalaki ang sino man. Dahil ang wisdom na ito, Panginoon, ay galing po sa inyo, pahiram nyo lang po sa amin. Kung sakali man na kami ginagamit po, Panginoon, salamat. Dahil sa panahon na inisip mo, na ipalaganap ang gospel of the kingdom, bahagi po yung pangalan namin na naisulat sa plano yun. Yung lamang po kami magpapasalamat, Lord, at wala naman talaga kami masasabi na amin. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming gawing tapat sa anumang assignment na ibinigay niyo po sa amin dito sa mundo. Upang sa ganun, Lord, kami po ay mag-succeed sa right assignment at hindi namin mararanasan yung loneliness na nararanasan ng marami dahil lang po, Ama, sa maling assignment. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maitaas ang pangalan mo sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dako po tayo sa communion.
Father in heaven, we thank you for these communion elements. Salamat po, Ama, dahil hindi niyo po kami iniwanan na ulila, pagkos palagi may paalala. Sa pamamagitan ng mga communion elements na ito, Panginoon, pinapaalala mo kung gaano po kami kamahal. Na ibinuhos mo ang iyong dugo, ibinigay mo ang iyong buhay para sa kaligtasan at kapamahalaan ng bawat isa po sa amin. Purihin po kayo, aming Amang Diyos na dakila, at babanalin niyo po, sanctify niyo po, Ama, ang mga communion elements na ito. And may this, Lord, serve as healing to our spiritual and physical body. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of us." After supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
isa. Ayun. Ayun, salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng Lord. And meron lang din po akong napanood before. Ang sabi ay, kung sa isang church, ang lagi mo lang naririnig ay about comfort, kagandahan, maayos na pananalita at binibaby ka, umalis ka na. Kung sa isang church ay nakakarinig ka ng sermon na tinatama ka, nasasaktan ang ego mo or pride natin, kapatid, salamat sa Lord, nasa tamang lugar ka. Talagang binabago tayo ng Panginoon at pinapakita ng Lord yung real purpose na dapat nating tinatahak. Yun ay Matthew 6:30. So salamat po sa Panginoon sa magandang mensahe ng Lord sa atin ngayon. Tayo po ay tutungo sa ating tithes and offering. Bakit kailangan nating matutunan kung gaano kahalaga ang pagbibigay sa Diyos ng ating ikapu o ng 10%? Una, sabi sa mga awit, 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Gusto ng Diyos na matutunan nating walang kahit anong pag-aari natin sa mundong ito. Lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Panginoon. Kaya dapat nating matutunang ibalik ang nararapat para sa Panginoon. Pangalawa, obedience o pagsunod. Dito masusubok ang pagsunod natin sa Panginoon at ang ating pagiging good manager. Na ang ating pagbibigay ng ikapu ay palatandaan ng ating pananampalataya, pagsamba sa Panginoon upang subukin ang pagbuhos ng siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya na galing sa Panginoon. Sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, pinupuri po namin kayo at sinasamba. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe na iginawad sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, at patuloy po kaming tinuturuan na aming sundin ang real purpose namin dito sa lupa, Panginoon. At salamat, Lord God, at tinutulungan at tinuturuan niyo po kami na maging good manager, Lord. Wala po kaming pag-aari, Panginoon, na kahit anuman sa mundong ito, tanging kasalanan lamang ang aming pag-aari. Lahat po ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. Naway ito ang siyang magbigay ng biyaya, Panginoon. Lahat po ito ay binabalik namin sa iyo at wala nang iba. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Amen. Na-bless mo ba ang lahat? Salamat sa Panginoon sa kanyang presensya. Ngayon, tayo po ay tutungo sa ating announcement. Tithe online. Yan, meron po tayong PNB. Ang account name niya is People on the Move Christian Church. And account number is 12857002460. And meron din pong GCash. Ayun po si Mami Arlene Ola. Tapos, andyan na rin po yung number niya. 0945-827-4048. Yung PNP ba, di ba mo ba? Hindi na daw. Ay, hindi pa na. Hindi na daw po muna. Consider, sa GCash na lang na po. GCash na lang po.
dadagdagan pa po, kompleto. Yan, thank you Lord. Next po, Sunday worship service. Yan, every Sunday, 9:30 a.m. So, ang July 14 po ay Palmera at Cavite. So, hati po ang worship service natin. Pero po, ang nandito po sa Palmera ay pupunta po dito. Tapos, yung mga nakaschedule po sa Cavite, sila lang po yung pupunta. Yan po. Yan. Prayer meeting din natin. Every Wednesday, 7:30 p.m. Dito rin po sa ating bahay Panambahan. Dito po sa Palmera. Ayan, dawn prayer po every last Saturday of the month, 4 a.m. Pastoral prayer. Ayan, monthly schedule po. July 7, ayan, si Ninong DJ po, si Brother DJ kanina. July 14, si Brother Kim. July 21, si Brother June. July 28, si Brother Thomas. Brother Aaron. Si Ice. Next po, worship presider. Brother Daryl. Ayun, today po ako. July 14, si Teacher Rose Granada. Rosa Granada. July 21, si Sister Claire Salvador. Tapos sa 28 po si Sister Stella. Si Tita Stella Servano. Na hindi ko po kayo matawag na sister. Nahihiya po ako. Or tita, gano'n dapat. Ayun, next po. Ayan, Bible Marathon Reading. Season 194 na po. Ayan, salamat po sa Panginoon. Simula ng season 1. Ayun, 194 na po. Thank you sa Panginoon. Sa mga gusto ko magpa-schedule, marami pa pong slot. Pwede niyo pong Saturday. Ayan, Saturday po, gawa ng Amdoc sa po may practice. So yung mga schedule po nila, hindi po na, alauna, 1 onwards. So yung mga, 1 to 4. So yung mga gusto po magpa-schedule, kausapin nila po si Kuya Ice. Tsaka si Sai. Ayun. Birthday celebrators. Sorry. Birthday celebrators for month of July. Yun. Happy birthday. July 2, si Janet Norsho. Tsaka si Kuya Gerald ay July 6. Birthday pa rin ni Kuya Jen kahapon. Happy birthday po sa inyo lahat. Wala pa ka-ice cream ko July 2. Wala na ayos. Kaya salamat po sa Panginoon sa biyaya niya ito sa mga nag-birthday po ng July. Yung mga may birthday po dyan na hindi pa po nalalista, lapit na po kayo kay Ice, kay Sai. Siya po ang maglalagay ng mga may birthday po na ng ating church na mga bawat isa. Tawag lang ko na ayun. Sino daw ice cream? Jay mo na daw. Wow. Jay ko na. Ay, nag-upgrade yung Nag-upgrade yung Anyway, kung may blessing naman, di ba? Oo. Ayun, patungo na tayo sa ating benediction. Bishop. Pero kung alam naman. Sige po, tayo po tayong lahat. Roosevelt ka, magpapasukan. Ipadami po yung bago sa church. So, next month, siguro first Sunday, no? Schedule po tayo ng baptismal class. So, punta po kayo dito ng mas maaga. Siguro mga 8:30 to 9:30. Baptismal class para magbabaptize po tayo next month. Medyo madami-dami na yung bago. Dadami pa yan. Kaya magsisimula ng Bible study si Brother Kim. So umpisa Kim, magkasama tayo. Tapos susunod, bahala ka na. Hindi naman yung Kim, hindi na pabayaan.
Sige po, shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat sa patnubay, gabay, biyaya na amin pong naranasan sa buong worship service na ito, Panginoon. Thank you, Father, sa wisdom, guidance, and understanding. At naunawaan po namin, naunawaan ng bawat isa ang mensahe na ninanais ko pong maipaabot at maisabuhay. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po kami, Lord, kung saan po man kami ilalagay, ilulugar, na maipahayag namin ang mabuting balita patungkol po sa inyong kaharian. Upang nang sa ganon, dumating na po kayo, Panginoon, at maghari na po kayo dito sa mundo. At magkaroon ng tunay na hustisya, kapayapaan, at kasaganaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Basahin po natin Deuteronomy 28, on the count, 1, 2, 3, go. Lahat ng mga pagpapalang ito, susundin ko ang Diyos kong si Yahweh. Magpapalain niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Magpapalain niya ako ng maraming anak, masaganang bagay sa aking lupain, at maraming alagang bayo. Magpapalain niya ang bakan ng aking inaning bukid, at ang mga pagkain ng mula roon. Magpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway na magtatanggap lumaban sa akin ay magtatanggap ako sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Magpapalain niya ang aking mga kamay at lahat ng aking gawain. Magpapalain niya ako sa lupain ibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh ay gagawin niya sa magsasang matatag at managalang sa kanya. Susundin siya siya tutuparin ang kanyang mga lumutuloy. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na ang kanyang bayan at matatakot sila sa akin. At sasaganahin niya ako sa lahat ng bagay pagdating ko sa lupain ibibigay niya sa akin. Mararamihin niya ang aking anak at mga hayop at masasaganahin ang ani ng aking pumilin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa akin ang ulan sa kapanahunan. Magpapalain